Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na Yan, breaking news, kakapasok lang. ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Na itong breaking news, pambihira. Si Pinky Lacson, iniwan na. Nagkaasulian na ng kandila. Ha? Pwede ba akong kumanta? And now, the end is near. And so, wag na po. Wala talaga sa tono. O, pag-usapan na lang natin ito, ha? O, basahin natin. O, Senator Panfiliping Lacson, Chairperson, Committee on Accountability. Accountability ba yan? O, puro harang lang yan eh. O, puro harang lang yan si Lacson. O, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. May investigasyon bang ginagawa ito si Pinky Lacson? Wala naman. Puro lang naman. Proteksyon. Hindi investigasyon yung ginagawa nito si Pinky Lacson. Proteksyon. Pinoproteksyonan lang si Dear Senate President Pinky Lacson, we understand that there are still additions or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations on the issues of corruption. Basahin nyo na lang yan. Merong addition daw. Sa madaling salita, si Subiri, si JB Ejercito at saka si Win Gatchalian, binawi yung pirma. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared and to give us more time to study the final committee report. So, hindi sila makapag-submit ng final committee report. Alam nyo kung bakit? Ha? Kasi kalokohan itong mga nakalagay dyan. Ang kakasuhan nila, si Chis Escudero, si Jinggoy, at saka si Villanueva. Apaka-traidor nitong si Ping Lacson talaga. Ang karamihan, ang nagnanakaw, ang mga kontraktor nasa Kamara, nasa lower house, mga congressman. Itunuturo na nga si Saldico, si Tambaluslos, at saka si Bongbong Marcos. Bakit ang gusto mong kasuhan yung mga kasamahan mo na mga senador? Pati yung dating senador na si Bong Revilla. Ang gago nito si Pinky Lacson talaga. Parang bakla, no? I mean, traidor. Usually yan, nagtatanggulan, kayo magkakasama sa Senate. Yung iba magkakasama sa Congress, sa lower house, mga congressman. Ito si Pinky Lacson, wala. Talagang ilalaglag yung mga kapwa niya senador na wala namang kontrata, hindi naman nag-astang contractor, wala namang ghost projects, yun ang pilit idinadawit ng administrasyon, ng party nila, Boying, etc., etc. Ito naman, si Lacson sang-ayon. Di ba? Wala ding paninindigan, bakla talaga eh. Hindi, sorry hindi ko sinasabi yung mga bakla, pero yan kasi, yan ang tawag dyan. Imbis na panindigan niya, teka muna, bakit puro mga senador ang gusto nyong kasuhan? Hindi yung congressman, dapat ganun, nanindigan siya. Hindi na nga siya nanindigan, nagpapagamit pa siya. O ayan, binawi ang pirma. Malapit ka na. Kayong dalawa ni Tito Soto. Ha? Malapit na kayong dalawa ni Mal. Bumibingo na kayo. Ginagago nyo ang Senado. Ginagago ninyo ang Blue Ribbon. Binababoy nyo ang taong bayan. Ni investigasyon sa mga congressman. Wala. Mga investigasyon doon sa itinuturong mastermind. Wala. Tapos yung iba, ipakukulong nyo?
Naknak ng kalokohan yan. Hindi mo kailangan maging grade 3 para malaman mong lokohan tong nangyayari. Di ba? Kaya mga senador, gumising-gising kayo. Tapos magrereklamo siya dun sa minority report na ginawa ni Amy tsaka ni Marcoleta. Yun naman ang talagang nangyari. Ang report na gustong gawin nito si Lacson, ilaglag yung mga kapwa niya senador. Di ba? Ito'y parang sulian ng kandila. Teka muna, ano tayo dyan? Kayo mga senador, hindi ba kayo gagalaw? So, uubusin kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi pa kayo gumalaw, pag hindi nyo pa pinalitan si Tito Soto, uubusin kayo diyang senador. Ilan pa sa inyong gigipitin? Sa tingin nyo, pag nanatili si Tito Soto, maiimbestigahan talaga yung mastermind? Hindi nga. Sinong naniniwala sa inyo? Tanungin ko kayo. Sino nanunood dito na naniniwala pag inimbestigahan si Tito Soto, pag nagtuloy-tuloy na Senate President si Tito Soto at Blue Ribbon Chairman itong si Pinky Lacson, mapapalapit tayo sa mastermind? Baka kayong mga sikat na senador, kayong isusunod na gawing sacrificial lamb. Kayong susunod na fall guy. Ganyan ang ginagawa nila para kunwari meron silang natitiklop na big fish. Ang totoong big fish, buhaya. Yung buhaya doon na congressman. Yung buhaya doon sa Malacanang. Pagkatapos, halimbawa lang, makakulong to si Cheese, papakulong nila si ano. Lumalabas pa rin yung baho ng ghost projects. Kailangan nilang pagtakpan. Sino isusunod ituturo sa inyo? Si Villar. Si Loren, dahil binubuko si Lebiste. Mga Cayetano, dahil naninindigan ayon sa batas. Sino pa? Ano pa inaantay ninyo? May galaw-galaw naman. Lahat talaga kayo, babanatan kayo dyan sa Senado. Ito, tingnan po natin. Ito po bigyan natin ng komentaryo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pinapakasuhan itong mga senador. Kaya nga naman, talagang natauhan. No. Natauhan at binawi yung pirma. Kaya nga po, gisingin na natin yung senador. This is the time. Gumalaw-galaw na sila. Pag-usapan natin. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Sino si Joel Cruz? Baka karas yun. Jinggoy, Joel Villanueva, tsaka si Chis Escudero. Ang galing, no? Ang galing mo. Ang galing mong traidor, Pinky Lacson. Hindi ka nagpakalalaki. Hindi naman sila ang tinuturong mastermind. Mga kasamahan mong senador ang dinali mo. Ay, nako, Pinky. Villanueva at Chis Escudero. Bukod sa administrative cases, liable din daw sila sa malversation of public funds, direct bribery, at plunder. Gayon din sina resigned Congressman Saldico, dating Senador Bong Revilla, at former Representative Mitch Cahayon Uy. Di ba, ang pinapakasuhan? Wala namang congressman di ba? May congressman ba pinapakasuhan? So si Senator Roby, si Bong Revilla, si Saldico, di ba? Kung mapapansin natin, lahat yan
kontra sa administrasyon. Si Saldi ko lang ang hindi. Pero kumakanta kasi tinuturo yung mastermind. Nagigets nyo? So kung hindi ka kakampi namin, kung wala kang pakinabang sa amin, kung hindi mo ilalayo sa amin yung investigasyon, dadalihin namin kayo. Diba ganyan? Oh. Recommended for charges din sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, late Undersecretary Maria Catalina Cabral, DepEd Yusek Trigiv Olaivar at Maynard Ngu. Alam mo, ito seryoso na ito, ha? This is not a joke anymore. We are like on a martial law. Tamang-tama si Libiste, eh. Yung sinisiwalat ang baho ng gobyerno, dadalihin talaga. Kailan natin to papayagan? Alam nyo mga kababayan, lahat po tayo may magagawa. Tayong mga simpleng mamamayan, mag-ingay tayo. Sa ating social media, we know the truth. Ilabas ninyo. Basta sa legal na paraan. May freedom of speech tayo. Ilabas po natin. Hindi to. This is regardless kung naniniwala tayo kila Chis, Senator, kila Chis, kila Villanueva, kila Jinggoy, kila Bong Revilla, kung sino-sino man, hindi yun ang issue. Ang issue dito, pangliligaw. Let them know na we know. Paalam natin sa kanila na alam natin. Huwag tayong titigil. Even yung mga vloggers na pinagluloko tayo, na kunwari, para sila sa taong bayan, kunwari DDS sila, kunwari ayaw nila si ganito, ayaw nila si Mar. Huwag tayo. Sabihin ninyo, mag-ingay kayo. Pati rin naman yung mga politiko, kailan kayo magsasalita? Mga senador, kailan kayo gagalaw? Walang mangyayari dyan kung hindi nyo papalitan yung liderato. Alam nyo ang salot dyan? Ha? Alam nyo anong cancer niyan? Ang nasisira, Senado. Kasi pagkatapos nyo dyan, aalis kayong lahat eh. Matatapos ang termino nyo. Pero yung institusyon ng Senate, sira na. Huwag nyong hayaan yun. Cancer yan si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Ayan no, sukdulan, ginawa na. Pinakakasuhan na kayo. Kayo ang kasama, kayo ang pinakasuhan. Sa madaling salita, dinulo na kayo. Nilantad na yung totoong kulay ni Pinky Lacson. Nilantad na yung totoong kulay ni Tito Soto. Wala nang edit, wala nang pagkukunwari. Nilantad na nila yung katrayduran nila. And it's about time gumalaw kayo, mga senador. Kung hindi nyo tatanggalin yung cancer dyan sa inyo, masisira ang buong institusyon. Hindi lang kayo mga senador. Naging ang ilan pang mga pangalan na lumutang sa Blue Ribbon Probe tulad nina Carlene Villayap, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Manatiling na... Ay, nako. Well, abang-abangan natin kasi dahil nadidinig naman natin na may mga ugong-ugong na magpapalit na ng liderato. Okay? Ako mismo nadidinig ko na yon, magpapalitan na. Kaya ako nagpapatuloy na mag-ingay kahit na meron na akong nadidinig para ituloy na nilang palitan yung liderato. Kumbaga sa suktulan na yan. Wala nang bukas. Gawin na agad. Kayo din iingay nyo yun. Diba? Hindi sa pinagtatanggol ko tong tatlong to o kung sino mang senador. Pero alam natin pangliligaw to eh. Hindi natin makukuha ang hustisya sa nagnakaw ng kaban ng bayan kung palayo tayo kay Tambaluslos tsaka kay Bongbong Marcos. Magtulungan po tayo.
Para pati yung mga senador, gumalaw na sila. Wala nang mangyayari dito, eh. Tatapusin na yung Blue Ribbon investigation, tapos nakulong na 'tong mga 'to. Tapos na, 'di ba? Tapos ang mangyayari niyan, impeachment na ni Sara. Naku, ay! Oh, alam naman natin, atat na atat si Tito Soto. Umupo bilang Prime Minister, di umano. Yan ang gusto nila. Gusto na nga nilang palitan yung batas, eh. Di niyo ba naiintindihan yun? Gusto na niyang palitan yung batas dahil hindi niya kaya si VP Sara. Hindi lumulusot yung impeachment. Kaya ngayon sinusubukan ulit. But in any case, lumusot o hindi lumusot yung impeachment, gustong palitan ni Tito Soto yung batas. Ganyan sila kadesperado. At alam natin, ang pinalitan nito si Tito Soto, ito si Chis, eh. Ang ayos nung hawak ni Chis, eh. Kung hindi man si Chis ang ipalit, kahit sino. Sabi ko kahit si Lito Lapid, eh. Di ba? Pero pumili naman kayo mas maayos-ayos. Pero palagay ko mas may silbi pa yun si Lito Lapid kaysa kay Tito Soto. Magtulungan po tayo. Baka tong linggong to, no? And if tama yung mga bulong-bulungan, may malaking mangyayari ngayong linggong to. May mga rigudo na mangyayari dito.